Ano mo muna, susundan ko mamaya. May ano lang ako sa ano eh. Ikaw muna mo. Ano mo muna kung anong tanong ni Cedric. Ano ngayon? Merkulis Santo. Merkulis Santo, kuya. Eh, kuya, yun na, yung sa mga narinig kong ano, yung Basic kagabi, no? Yung kanilang ano doon, online kagabi, yung Live streaming. Live streaming. Yung mga question nga na said, no? Sa totoo lang, malalalim na question na yan, kuya eh. Yung mga paano natin natitiyak ng paniniwalaan talaga natin. Eh, ito na nga yung totoo. Di lang tulad nung iba na napakaraming paniniwala niyan eh. Baka mamaya cyclical lang, eh di kaya ito yung bunga lang ng malalim nating katalinuhan ng karunungan ng tao. Rolly, sagutin mo. Well, ako nakikita ko riyan, no? Kasi unang-una, sabi nga natin, no? Yung nagsimula tayo sa premise na kumbaga eh, sino ba yung talagang kanino ba nakikipag-ugnayan ang Diyos, no? At doon sa puntong yon, kumbaga sabi nga natin, kung proseso pag-usapan tayo lang eh. No, nasa tamang prosesong yan na kinakailangan, meron kang Holy Spirit, di ba? So, doon sa puntong yon, kumbaga nakikita ko na ang binibigay sa atin ng mga kamalayan sa ngayon, eh, hindi natin mapagdududahan, kumbaga na ito'y bunga lamang ng mga malilikot na kaisipan, kumbaga. Kasi, unang-una, sabi nga natin, kahit yung ating dispensation, eh, biblically compliant eh. Kapag tinignan natin ng gano'n, ano ba, tina-charge nila tayo, ba yung dispensation na ginagamit sa lahat ng live streaming. Pero yun ay biblically compliant, no? At wala namang masasabi yung ibang mga nakikinig dyan pag diniscuss natin to. So yung mga susunod na kamalayan, ang nakikita ko talaga sa kapanahunan natin ngayon sa last days, kumbaga, lalong higit na nangungusap ang Panginoon. At sa pamagitan ng iglesyang ito, kumbaga nga, na sino ba naman tayo, kumbaga, yung ating katayuan, ganito, pero kinahabagan tayo para sa message na yan. So ako, personally, hindi ako nagdududa, no, sa mga kamalayang ating ngayong, kumbaga, pinagsasaluhan, no, na ito talaga'y galing sa Diyos. Eh, commented riyan. Yan, tanong mamaya. May-reserve ako tanong. Sige, tanong muna para sabay ko sagutin. Tanong ko na. Yung nga yung baka mamaya, merong mga tayong mga kasama dahil since hindi naman sila talaga kasama rito kung sa ginagawa natin. Hindi kaya yung iba, merong mga kaisipan na parang meron silang kargang guilt sa sarili nila kasi hindi sila nakasama rito. Okay, ba mga nakikita nila sa Facebook na activity natin. Kasi baka may ganun din damdamin, baka may maka-apekto naman sa personal nilang pamumuhay. Well, dalawa na yung sasagutin mo. Yung question ni Cedric na napunta sa'yo, tapos yung kaya sige. Kuya, Ako yung moderator. Sa akin, kuya, yung sa question ni Cedric, siyempre, di mo mayalis na magduda tayo kasi ang tagal na nag-aantay eh. Kung Kristiyano ang usapan o kung sa Christian context. Ang dami na kasi nagsabi na Panginoon, darating nung araw pa. Pero hindi ata second coming ang issue. Yung issue yung core belief natin, yung ating mismong paniniwala na gospel. Ayun na nga kuya, baka mamaya, isa rin tayo doon. Na baka mamaya... Siguro ang issue dyan, gawa ba ng tao yan o gawa ng Diyos? Oo, yun na nga po. Kung baka mamaya, gawa lang ng tao. Pero sa akin kuya, ako, opinion ko ito, personal kong paniniwala, base sa karanasan natin. Ako kuya, hindi na pwede pagdudahan na ito yung bunga lang ng malikot na isipan ng marunong na tao. Kasi nga, una kuya, yung natututunan natin, hindi na basa-basa ito pwede matutunan ng normal na tao. Kung saan meron yan, kung saan ito matutunan pa ng marunong na tao lang, eh, ito sana lumabas na sa YouTube. Andiyan na yung Highway 54, yung tinatawag natin yung karunungan, nandiyan ang bilis, nandiyan lahat, nandiyan yung Google, social media, nakapost na mga tinutukay mo, information superhighway. Oy pa, kuya, Highway super EDSA yun eh. Oo, Highway 54 nga pala, kuya, EDSA nga pala yun. Hindi, pero maraming ganyan, ha? Metaphor yan ng information superhighway. Pero ibig sabihin nga, kuya, medyo mas advanced ka nga lang. Advanced tayo. Kasi Kaya niya sabi kasi wala na nga dumadaan na EDSA. Kaya Highway 54. Hindi, sa Bisaya, tsaka doon sa amin na pag sinabi nga yung 54, ayun ako, marinting mag-imagine yung katao dyan. Sige. Pero ibig lang sabihin ko yan, saan na lumabas na? Lumabas na sana itong, kung pagdududahan pa nila, kumpara natin yung natutunan natin. Pero hindi ito yung oras na kung saan, mag-aaral pa tayo ng kaya review natin yung epistemology natin.
Sabihin na lang natin, basta. Yun naman so, yung Then, tinatanong lang ni Cedric yan, hindi para sa kanya. Apo. Para sa iba. Oh, yes, kuya. Para lang may educate yung iba. Alam naman ni Cedric, Alam mo, totoo Cedric, yan. hindi niya na pwede pagdudahan pa. Kaya nga, yung sa epistemic sense, walang duda, tama tayo. Tagal na natin dinidiscuss yan eh. Experiential, existential, lahat na, pati pragmatic test. Pasado na to, di ba? Pero ang final ano pa rin dito, yung kapag tumunog yung trumpeta, sumigay yung arkanghel, sino yung magbabagong katawan? Di ba? Sige, ano ba yung next issue? Yung doubts. Doubts. Yung mga guilt, yung sinasabi ni Adrian. guilt. Baka mamaya sa isang sulok ng mga kapatid. Siyempre, si Adrian nagtanong, baka siya may guilt. Sige, ba't niya alam yung tanong? Sige. Hindi, sabi mo kasi magtanong ako na pwedeng itanong ng mga tao sa isip nila. Lusot. Okay, sige. Ikaw ba? Wala na iba? Kaya yung guilt kuya, kasi siyempre, Siyempre, kung guilty ka, siyempre, kukunin mo sa ganito. Mag-live stream ka, hindi, in fairness na hindi naman sila guilty. Kasi di mas parang, kumbaga sa paningin ng sa kaisipan, para mas maka-Diyos yung ganyan eh. Kasi nakaupo ka doon, naghihintay ka ng matapos si isang Simon, nagpapatay lang ng guilt. At saka si Ronnie, at saka kayo, at saka si Billy, at saka si Boy Crispo. Kasi ito, para ka nagpipreach eh. Para nagagamit mukhang ka. banal ka. Okay, Nagagamit tayo. Samantalang iba mga kapatiran, hindi man nakikita yung ginagawa nila, pero sila pala yung komisyon, nagpo-provide pa ng pagkain. Kahapon, di ba? Yung mga kapatiran natin may konting O kaya Dave, meron pa, yung isa, Kristiyano rin, kasama rin natin, pero inuubos na yung 24 oras kasi nga hindi niya alam kung anong gagawin. Di ba? Okay. Okay naman laging sinasabi, pagka nasa bahay kayo ngayon, basa kayong Bible, yung traditional advice ng mga Christian, basa kayo ng pero Bible, di- mag-pray pray kayo, kayo. gawa kayo ng mga mabuting bagay. Di ba? Pero din, may gumawa na yan eh. Oo. Nagbasa ng Bible, kaya ang asim ng mukha. Sisay. Sisay pala yun. Yung mga issue, yung mga nakikita yung Meron pa din. internet. Sige, Kanina, tinanong kita kung... maraming issue, di ba? COVID-19, assurance of salvation, ano ba ito nangyayari? Ito ba objectively sa context ng universe, tanggap ba ito? O masyado lang natin sinasubjectivize kasi meron tayong mga problema at natatakot yung mga tao dahil nga sa banta ng kamatayan, kaya tayo nag-uusap ng ganito, tsaka yung iba. So ano ba talaga yung nangyayari? Yun. Ayun kanina, napanood natin kuya, panood nyo sa amin, na natuklasan na yung gamot. At nakikiusap doon sa DFA, at saka... Alam mo kung totoo yun, alam mo, huwag na tayo babanggit ang pangalan, baka akala na fake news to. Sa baka Fake news. Oo. So maraming issue ngayon dyan sa COVID-19, pero ang bottom line dito, bedrock reality, may namamatay. Bagamat maraming namamatay sa ibang mga sakit, mga aksidente, mga kung ano, mga phases of death. Pero sikat itong COVID-19 kasi global ito. Isipin mo, America, Europe, si Boris Johnson, isipin mo, nasa ICU ka. So hindi biro-biro, no? So nag-iisip ngayon yung maraming mga scholars, lalo na yung mga Christian, nakikita ko sa internet, dami nagpipreach, no? Nagpipreach sa open space dyan sa mga kalsada na dati, puro traffic yan, di ba? Ngayon talagang wala. Nagpipreach sa kanilang mga churches, commission, dinidisregard ba yung distancing, yung social distancing? Kasi nga, takot yung mga tao. Baka biglang may mangyari, hindi sila naka-ready. So, maraming religious people, but iba't ibang sektor ng lipunan, may Christian, palagay ko, pati mga Hindu, Buddhist, lahat na. Lahat na ng sektor ng lipunan, basta't merong takot sa Diyos, konting takot sa kamatayan, sa eschatology, yung mga Christian. Baka ito na yung last sign na inaantay ng mga tao. Pero yun, pag nabanggit ko yung Christian, ayaw ko manang pumunta sa iba't ibang mga religious belief na kung saan nababahala rin ngayon. Mga Christian muna tayo kasi ito yung kamag-anak natin. So yung mga nag-aantay na nakikita ko iba-iba, may pre-trib, mid-trib, post-trib, pre-rat, etc. Kung bisa na-apektuhan yung issue sa COVID-19, halimbawa, nandiyon na pagbibintangan mabuti si Bill Bright. Tropa ko pala yun ng araw. Si Bill Gates. Hindi ikaw ito Bill kasi ikaw ang linya mo, si Bill Gates. Bill Gates. Mas marindi ka kay Bill Gates kasi walang makakapasok sa karina langit kung hindi dadang kay Bill Gates. Okay. Pero si Bill Gates, napagbibintangan niya dahil nga doon sa sinabi niya nung araw sa TED, di ba? Na kung saan parang may relasyon yung kanyang sinabi, prophetic tao, dito sa nangyayari ito. Dalit-salita, inuugnay siya sa mga globalist, conspiracy, of course, parang siguro conspiracy theory to. Pero, alam mo na, malilikot ang isip ng ibang Christian,
alam nila yung Revelation 13, yung 666, no? Yung darating ang panahon, sa daigdig na to, hindi ka pwedeng mamili, hindi ka pwedeng magbenta, madaling buwan salita, walang transaksyon, parang ngayon, di ba? Kapag may problema, baka ito yung mangyari. Halimbawa, kinokonekta nila yung itong COVID-19, na kapag wala talang lunas at naging pandemic nga, ito na nga, global, at yun pala, meron silang vaccine, di ba? At kakibat ng vaccine na yun, yung microchips, na kung saan kapag nandun na yun, matatrack ka na, malalaman na ng Big Brother o kaya ng gobyerno kung saan ka naroon, ikaw ba ganito, ikaw ba ganito. Dali salita, para daw na mag-globalist yan, para yan ma-unite ang buong daigdig in fulfillment doon sa prophecy sa last days. One world government, one world religion, di ba? Sabi sa Bible, political, economic, plus yung religious system, di ba? Puro Babylonish yan. So yung iba, akala nila ito na, no? Ito na, parang tribulation na. Of course, parang tribulation, pero sa akin, hindi pa talaga yan. Mga ano lang yan. Kasi pag pinag-aralan ko, okay, pag-aralan natin kung ano yung mga sinasabi nila, halimbawa yung link ni Bill Gates at saka sa mga globalists, palagi ko walang daming evidence. Para mangyari na yung tribulation ngayon, ha? Okay, kasi isipin mo, kakapit nila yung biochips na yun doon sa mga tao na kung saan kapag ka hindi nagpa-vaccine, threat na sa lipunan. Okay? Siguro alam nga naman nakikinig sa akin kung ano ibig sabihin, hindi ko lang expound yan. Pero sa ngayon, maraming gumagaling eh. Hindi naman talaga na kailangan yung vaccine na darating kasi gumagaling nga. Hindi pa ganun talaga kalala. Now, ang point ko ito, posibleng ito ay prelude o kaya introduction ng isang mas marinding sila halimbawa, pandemic. O kaya hindi naman virus, pero konektado ito sa isang iniilala nila na hindi ka magpatatak. Kasi pag hindi ka nagpatatak, threat ka sa lipunan. Halimbawa, ngayon, pag hindi ka nagpa-vaccine, halimbawa, may vaccine na, baka makahawa ka. Okay? So, kailangan magpa-vaccine ka, kaya lang, ang theory dito, ilalagay na agad yung microchips. Para, alam mo na, at ito na nga, kinakapit na naman yan sa G5. No? Alam niyo yung masyadong radioactive ang ano. At kukonekta na yan sa Wuhan, no? Yan, alam na. Marami nang dyan, kumisang fake news, kumisang half-truth nga. So, anong point? Nangyayari na yung mga symptoms ngayon ng tribulation period, especially yung last 3.5 years, parating na. So, ito nangyayari ngayon, wake-up call, na mayroon talaga mangyayaring darating na great tribulation period, which is kasama sa 7 years tribulation period. Pero ang maliwanag sa akin, bago yung 7 years, peace treaty muna, bago yun, rapture, bago yun, transformation, bago yun, resurrection. So, bago yun, ito, pinag-uusapan natin yan. So, ang conclusion nito, kung akong tatanungin nyo, balik tayo sa pinag-uusapan natin gospel, di ba? Kasi kaya tayo nag-usap ng ganito, hindi para warningan. Yung mga tao sa labas, lalo na yung mga kasama natin, na magkaka-rapture, ngayon, mamaya, bukas, makalawa, pwede, kaya lang, alam nyo, tagal na tayong nag-aantay, professional na waiter tayo. Alam mo na, pagka yung iba nag-aantay, tapos hindi dumating ang Panginoon, nade-devastate. Yung mga kakilala ko nga mga Koreano araw, nagpakamatay pa. Noong 1992, sa buong daigdig, maraming mga na-devastate. Yung iba, totally, dininay na yung Christianity. Yung iba, nabaliw pa. So, ayaw kong maging cause ng mga ganung mga masamang pangyayari. Kaya ngayon, ingat na ingat ako. Pero ayaw ko namang maging sobrang ingat para hindi ko warningan din yung mga tao na talagang mayroong impending judgment na darating. Lalo na yung pinakamagandang hope na rapture. Okay? So, sinasabi na lang natin, gumising-gising na tayo. Kasi after all, ito na yung message natin 27 years ago. Na may rapture kaya wala. Ang message natin, gospel, di ba? Ano ba yung gospel? Nung araw pa natin sinasabi, pag naniwala ka dito, hindi natin kamukha yung mga Christian sa labas. At ito yung isang paraan ng validation ko, Rolly. Alam ba, sa question kanina, nung unang sinahid ni Simon, yung natin natitiyak, natututo. Iba talaga tayo, ba't ka mo? Of course, by the way, hindi porke iba ka, totoo ka, okay? Pero, tapos na tayo sa isang yun. Kaya tayo ngayon medyo iba sa context ng result nitong gospel na ito. Kasi ang sinasabi natin noon pa, pagka naniwala ka rito, patay ka talaga, nilibing ka. As in literal na matay ka, nilibing. Di ba? Ikaw, Rolly, alam ba, ikaw naniwala dyan. Kaya nabalo na yung misis mo, di ba? Wala ka ng anak kasi namatay ka, nilibing. O kaya yung mga anak mo, kamag-anak mo, wala ka ng kamag-anak.
sinamatay ka. Ganun ang message natin. Yung ano mo, yung mga career mo, yung property mo, business mo, pera mo, wala na. Marahil nandun pa rin, kaya lang ikaw na wala. Okay. So, yun ang ibig natin sabihin ng araw pa. Dinidesacralize natin ang lahat ng mga held value ng mga tao, di ba? Yung generally, yung kulto ng buhay. Particularly, yung mga career, di ba? O kaya family, o kaya mga involvement nila sa mga issues, economic, social, political. Tatanungin nga kayo, in passing. Sinong magulang ngayon ang gustong at ambisyon ng anak niya at saka siya na maging doktor? Wala na. Ha? Nawala masama sa doktor. Salamat may frontliner dito sa Pilipinas at tandang mamatay dahil sa paglilingkod sa mga may sakit ng COVID-19. Pero sa ngayon, yung value nila, anak, magdoktor ka. Meron pa ba? Wala na. Kahit na mawala itong COVID-19 mo, madadala yung mga magulang. Napakunan yung mga anak. I mean, yun, desacralization of one value, in particular, medicine. Wala na. Sinong magulang o sinong tao ang nag-ambisyon ngayon na maging politiko? Nagtatago nga yung iba rin eh. Hindi naman lahat. Okay? Well, natural. Isipin mo, susubo mong buhay mo rito. Or in the first place, siguro yung iba dyan, hindi naman talaga layo na maglingkod. To the point of death? Hindi ha. Karamihan dyan eh, may personal interest na. Yeah, well, in fairness, hindi na naman natin inatulan per se yung kanilang mga core values, di ba? Pero generally, sinong tao ang mag-ambisyon na maging senador ngayon, congressman, o kaya ni barangay tanod, barangay ano lang, tanod, na-expose sila sa COVID-19. Di ba? Kung maaari nga lang, wag na silang mag-resign na. Di ba? Sinong magkakagusto niya? Wala. Palagi ko, may problema sa logic niya kapag kagusto. Kasi na-expose sila na magiging positive sila. Di ba? So, ano yung nadi-desacralize? Power. Diba? Yung power sa thinking. Politiko, ganyan. Ma-power sila eh. Ngayon ba, power pa yan? Wala na. Kinatatakutan na yan, iniiwasan na yan. Pero, pag nakambay yung tinatawag na cashless society, dahil nga sa baka nga totoo, itong any moment, pwede nang ipasok nitong mga may hidden agenda. Yung tinatawag na sustainable development, kanilang proposal doon sa Rio de Janeiro noong 1992, na siya namang obvious na sinasabi ng United Nations na kailangan magkaroon ng sustainable development. Pagka gano'n, kailangan i-depopulate ang daigdig. Diba? Yan ang automatic result. Of course, iba-iba na naman conspiracy theory yung babasok dito at tayo na naman nating pumasok dito. Pero ang punto ko dito, what about yung ambisyon ng mga economists? Ambisyon ng mga engineers, ambisyon ng mga... Magkakaroon pala ng tinatawag na sustainable development at para mangyari yun, kailangan talaga depopulation. Diba? Nakuha niya? Medyo mababawasan yung tinatawag na greed, na kung saan ang nag-generate niya, yung build dito, ganyan, dito, kompetensya tayo, ganyan. Di ba? Naunawa niyo? Gustong magkaroon ng panacea at utopia ng mga matatalinong mga globalists. Okay? Pagka ganun, maraming ma-eliminate ng mga karir dito sa daigdig. Kaya siya, lalo na kung magiging high-tech ito, etc. Ang point, asa na naman yung mga sinasacralize nila ng mga, alam mo na, yung mga kulto ng bahagi ng kulto ng buhay. Alimbawa, particular natin, sino magnanais maging engineer kung alimbawa bukas makalawa, yung tinayo mo hindi na pwedeng tirang kasi parang ghost town na. Yung mga buildings. Kikita nyo yung mga ano ngayon, mga syudad. Walang tao na, di ba? Balik tayo sa cashless society. Pagka marami kang pera ngayon mo, nandiyan sa bangko, milyon, etc. Siguro kaya malungkot ka, baka meron ka. Tapos biglang nagkaroon tinatawag na, alimbawa lang, may magkikita na senaryo. Para pala magkaroon ka ng vaccine dito sa COVID-19 na to, kailangan pala pagsubmit ka doon sa kanilang kagustuhan na may kakibat na microchips. Gets mo na yun, ha? Anong papasok sa isip? Naku, ito na po. Diba? Papayag ka na lagyan ka ng microchips. Samantalang sabi sa Revelation 13, delikado yan. Pag tumanggap ka niyan, hindi ka sa Panginoon, di ba? Tama? Anong gagawin mo? Hindi ako tatanggap. Pagka naman di ka tumanggap. Yung pera mo, wala. Yung pera mo, wala na. At saka threat ka sa lipunan. Kasi baka meron kang, carrier ka ng, ng sakit. Okay? Kasi hindi ka nagpa-vaccine. Unay mo naman nyo ako. Asan ang pera mo? Asan ang pinag-ipunan mo? Asan ang bahay mo? Asan ang family mo? Tama? Baka pamilya mo pa nga maging kalaban mo. Ba't papa, daddy, ba't tayo mong pala? Oo.
damay kami sa yan. Ngayon sabihin, ano ka, pwede kang contaminated. Wala kang vaccine, dadamay mo kami. Sige, tapos palalabasin na yung mga batas na, sino man sa pagkamakasambahay nyo ngayon to, ng threat sa inyong pamilya, lipunan, dalhin na nyo dito sa ganito, ganyan. At alam mo na mangyayari doon. Gets mo na? So ano ba yung binabalyo ng mga tao? Family. Ngayon, takot na takot yung mga tao sa COVID-19. Bakit ka mo? Ikaw, Rolly. Na-develop ka, just in-establish mong lipunan, pamilya, etc. May asawa ka, may anak ka, gano'n. Tapos bigla kang dinampot kasi meron kang contaminated. At nasa mind mo, doon ka sa crematory ng mga dyan, punerarya. Cremate ka. Hindi ka na makikita. Kamusta yung pamilya mo? Alam niyo yung ibig sabihin? Ina-idolize ng mga tao dito, family, relationship, maliban sa kung ano na nabanggit ko na, career, pera, etc. O kaya yung galing mong mag-drawing, kumanta, etc. Artista ka, ganito. Asan na yun? Wala nang value. Di ba lagi natin sinasabi ng araw, pag dumaan ka sa gospel, patay ka, nilibing ka. Desacralize automatic lahat ng held mong value. Mga category mo, mga brand mo, mga label mo, di ba? Alam niyo yun? Pag sinabing category, marami yan. Brand, marami yan. Label, may mayaman, mahirap, may maganda pa. Wala na. Isang virus lang. So bagay, sabi ng news ngayon, Pilipino dyan, di ba? Makakasolve ng problema. Sana nga, okay? Pero kung totoo yun, Pilipino rin, makakasolve ng problema ng eternal death. Dahil ang ating solusyon dito hindi lang sa COVID-19, hindi lang sa lahat ng problema ng mga tao, either individual, corporate, national, global. Meron tayo, yung gospel. Naalala mo yung manifest na doktrina natin. Nakakuha mo si Mo. Ano nag-gets mo? Yun nga, yung ugnayan ng Diyos, simula pa pala nung Blue Code, no? Para Adam to Abraham. Napakaliit lang. Singit nga lang ang Diyos eh. Singit lang. Kung may mababasa ka sa Old Testament, sa Book of Psalms, na para bang ang Diyos nagre-reign and rule sa kanyang trono. Ang context, depende kung saan dispensation ka. Alam mo doon sa blue. Panlupa. Doon sa red. Mataas na yung solar system. Yung yellow. Church lang kausap. Diba? At ang church ay parang singit lang dito. Singit lang din. So, anong ini-imply natin na worldview sa mga tao na paniwalaan nila, radically? Ang layo nila ng Diyos dito. Sabi nga si Ramos, si Cecil Ramos, illegal daw tayo dito eh. Sa akin, ewan ko kung ibig sabihin, pero sa akin, ang ibig sabihin doon, ano lang tayo dito? Kumbaga, hindi man tayo passers-by, kaya mga tourist, baka ang ibig sabihin, para tayong terrorist, no? Na mga ISIS, etc. Of course, hindi tayo doon. Sabi nga sa New Testament history, ang mga Kristiyano nga rin, skandalon eh. Sabi na, against sila sa lahat. Diba? Against Caesar. Kaya nauso yung Jesus is Lord. Against everything that this world has established. Diba? Yung economic, social, kasi nga, pag namatay na sila nilibing, wala silang pakialam sa daigdigan. Tigalangit sila. Kung may pakialam man sila rito, yun kasi, nalalakip ka rin doon sa pagbaba ng Holy Spirit. Para i-rescue lang yung mga tao, which is, pag sinamarize mo, hindi man yung buong Bible ang kailangan mo. Ang kailangan mo lang yung evangelism and discipleship. Ang tawag Great Commission. Yun lang, wala lang iba. Siguro ang tanong nyo, paano yung pagkain namin? Paano yung aming ako should be and live? Sa Panginoon, tingin ko mo, doon sa context ng manifest na theology na yun, hindi interesado ang Diyos na mag-stay ka rito na matagal. Yun, tingnan natin yun sa secular at religious epistemic viewpoint. Tingnan natin yung mga tao rito na hindi naman Christian, mga pagan pa, na kung saan ang ambisyon nila, mahaba o maiksi? Like Napoleon Bonaparte, like Julius Caesar. Mga emperor, di ba? Ang ambisyon nila, hindi lang ambisyon, pero bata pa sila, na-meet na nila yung requirement, na mamatay sila sa isang worthy cause, di ba? Likewise, si Jesus Christ, ilang taon ba si Jesus Christ na namatay? 90? 80? 70? 30? More or less, 30, di ba? So, ano ibig sabihin ng Panginoon Jesus? Huwag nyo nga rin yung mahabang buhay. Yung maiksi, pero malaman. Ano yung laman? Then, die for truth, di ba? Halsinin truth. Alam na natin, Diyos, Jesus Christ. Dahil salita, balik tayo sa misyon. Di ba yung mission natin dito? To rescue, inulit ko. Sa enemy lines ito eh. Pero can you imagine ang mga nagre-rescue? Nagliligtas. Halimbawa mo, imagine mo, yung mga frontliner, nagliligtas sila sa mga ospital, sa mga napakadelikado. Tapos nagtayo sila na doon.
ng bungalow. Bahay daw nila. Tapos lahat na ng mga refrigerator nila, nandun na, mga flat TV, nandun na, bagong sak. Oh, doon daw sila titira. Doon sa lugar na napakadelikado. Okay, you imagine that? Kung normal yan, uwi doon sa bahay niya. Okay? Pagka nasa rescue mission ka, tulad ng mga frontliner, okay, sundalo ka. Nililigtas mo yung bayan mo laban sa mga api. Di mo siguro dala-dala sa likod mo yung yung bago mong, alam mo na, yung mga gadget mo, etc. Dala-dala mo. Baka niulan mo lang. So, ang ibig sabihin, nakuha niyo yung idea. Andito tayo parang ganun, nagre-rescue lang. Hindi ito ang tahanan natin. Hindi ito ang ating destiny. Ano lang tayo nito? Ambassador, kawal ng Panginoon, di ba? Mandarin. Kailan ka nakabasa sa Bible na kayo'y permanenteng businessman dito? Kayo'y permanenteng teacher dito? Kayo'y permanenteng doctor dito? Kayo'y permanenteng nurse, engineer, at name it? May ganon, no? Wala. Saan galing yung ganong idea? Alam mo saan galing? Epekto ng ng pamumulag ni Satanas sa mga tao, sa mga Christian, para hindi makita yung liwanag at ningning ng gospel. Pero anong nangyari ngayon? Yung pati na yung mga nagpipreach sa internet at saka sa buong daigdig, ano yung kanilang core worldview? Di ba dito? O pinagpipray nila, Lord, pahintuin mo na yung COVID-19. Anong ibig na sabihin? Saan sila pumupuntang doctrine? Yung doctrine of uniformitarianism. Na tuloy-tuloy lang buhay, life goes on. After all, pag wala na itong COVID-19, ay tuloy na naman yung mga concert yan, na rito, bukasan ng school, bukasan ng palengke, mall, etc. Business as usual. Hindi yon ang ating iniisip na buhay natin dito. Hindi yon. Nandito tayo para pumatay. O yun, pasok tayo dun sa isang question kanina, narinig ko sa inyo. Yung tanong na naman ni Cedric, paano mamahalin yung kaaway? Sino bang kaaway natin? Si Satanas. Yun lang. At saka yung mga kampo niya. Saan sila nakatira? Sa mga taong walang Holy Spirit. So yung mga taong walang Holy Spirit, hindi regenerated, hindi pa born again na tunay, hindi sila tunay na Christian. Ano yan? Templo ni Satanas. So para mapatay mo si Satanas, para mapatay mo si Satanas, yun ang kalaban yun ang kaaway talaga. Kailangan mahalin mo yung tinitira niya. Anong gagawin mo? I-rescue mo. Paano mo i-rescue yung tao? Patayin mo. Okay, sa mamagitan ng gospel. Sabi nga ni Presidente Duterte, shoot them dead. Kaya lang sa mamagitan ng gospel. Gets nyo ako? Yes. So ano yung sagot natin doon sa paano natin mamahalin ng kaaway? Patay. Patay mo. Sa mamagitan ng gospel. Doon ang nang dating kay Satanas, talo siya. Kasi nawawala yung mga taong walang kaligtasan sa kanyang poder at naliligtas sila na re-rescue natin na natutupad yung misyon natin dito. Yun ang ating misyon, patayin ang lahat ng tao. Kaso napakahirap ng pumatay ngayon kasi ang alam nila, ang buhay ito. Okay? Kasi ayaw na nila yung gospel kasi pagka pinaniwalaan nila ito, talagang patay sila. Nilibig. Yung kanilang nakagisnan na binabalyo ng mga tao, pati sila, nanay nila, tatay nila, anak, maging mabuti kang ganito, huwag kang gagaya sa amin, maging guru ka, maging doktor ka, abogado ka, etc. Diba? O yan ang nag-brainwash sa kanila para hindi na nila pag-interesan itong buhay sa kabila. So every time na marinig tayong ang message sa amin, papatayin kayo, bahay ko nila. Pero ito yung pinaka-most liberating message sa buong daigdig at buong universe. Actually, hindi lang tayo li-liberate nito, kundi yung daigdig at ang universe. Kaya tayo may dispensasyon. Sabi nga ni Jay, dito lahat diyan lang sa drawing na ilan niya gano'ng ma-recognize kasi baka dating kulto. Okay? Which is okay lang, no? Hindi naman natin yan. So, palagay mo sa marami tayong natatalakan? Yeah, puro manilaman yun. Yung tinatawag nating manipis na diling ng Diyos dito, magmula kay Adan hanggang ngayon, ang layo nila niya iligtas. Yung mga inirang doon sa magmula kay Adan hanggang kay Abraham, which is kokonti lang. Diba? Alam nyo na, hindi ko na ikukwento. Dali ko na nung linggo. Magmula kay Abraham hanggang kay John the Baptist, kokonti lang yun. Yung chosen people, na hindi naman talaga lahat chosen people. At yung Christian, na kung saan pag pinag-aralan mo, kamukha lang ng blue, kamukha lang ng red. Mabuti sa una, pag tumatagal na, pag kinamusta mo, mabuti sumasama kay sa dati. Yung Laodicean Church, na kung saan wala na talagang dumaan sa gospel. Yung nagkiklaim dyan na, pareho lang namin kayo, ganyan. Yung iba nga, sinasabihan pa tayong kulto. Pag tinanong mo, anong message nila? Christianity lampa, Christianity kanin, Christianity walang pwedeng panghawakan na buhay na matatag at eternal. Bakit? Tingnan mo yung mga panalangin nila.
Puro panlupa. Oo, panlupa. Gusto lang i-extend ang buhay nila rito. Why? Kasi di naman talaga sila regenerated, born again, grace na panlangit. Ba't tayo ganito? Kasi iba yung destiny natin. Di ba? O, ano nyo pa? Ano pang may dadagdag nyo ron? Contrast nyo kung ano yung sino tayo at sino sila. Now, itong COVID-19, wala pa to. Na hindi ko sinasabing magdiwang tayo, matuwa tayo pagka nakikita natin maraming biktima. Ayaw natin. Okay? Pero sinasabi rin natin, hindi yan talaga ang issue pa. May darating pa. Sabi nga ni Bill Gates kanina, pagandaan nyo yung susunod na pandemic. Kumbaga patikim lang, no? Patikim lang ito. Wake up call nga lang ito eh. Pero kung ito pa lang, natatakot na sila. Hindi lalo na yung darating. Which is, again, yun eh, manifestation. Obviously, na hindi sila handang mamatay. Takot eh. Takot. Alin, meron kang eternal life, takot ka mamatay. Okay? Sigurado kang pagka dumating si Lord, o kaya natigok ka, natsugi ka, sabi nga ng iba. Immediately, wala namang seconds yun eh. Paggising mo, bago na yung katawan mo. Ayaw mo yun? Ayaw nila yun. Bakit? Hindi nila alam. Okay, alam nila, kaya lang hindi kinakarir. O kaya walang patumanggang prayer ngayon, Lord, paituin mo na to, ganyan. Paano nasa isip nila? O kaya nasa subconscious mind nila, bits, mall, continue yung buhay dito, na kay Satanas yan. Okay? Oo. Ano? Tapos na? Sa pool. Sa Paul. Sa pool, naman sila secret. Oh, 'di ba? Naunawa natin yung effort ng mga ng gobyerno, ng mga LGU, mga barangay, mga NGO na patigilin yung ganyan. Of course, lahat ginagawa para lamang to the point ako minsan, sabi ko nga sa inyo, pag nanguling ka ng daga, pumasok sa kamalig, sunugin mo yung kamalig. Baka yung daga makatakas, yung kamalig na nasunog. Yun na lagi kong warning sa sarili ko, sa mga tao, sa philosophy, sa lahat ng aspect ng buhay, pati sa pamamahala sa gobyerno. Kasi naging politiko rin ako eh. Naging activist ako, mahal ko yung bayan. Kaya lang, ang talagang tunay na ibig sabihin pala ng activist. Yung maging active tayo sa pagre-rescue ng mga tao, hindi lang mga mahirap, pati mga mayaman, pati mga politiko, presidente. Wala sumipili. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Ayun, ito, sinasabi natin, pero palagay ko, wala rin dating ito. Hindi dahil sa pessimist ako. Nakahula. Yes. Okay. Ito yung mangyayari. Sa huling araw, hindi na makikinig sa tamang aral yung mga tao. Why? Sabi nga ni Adrian, because of guilt. Sige ba, siguro dahil sa mayroon na silang naipundar dito, napasubo na sila. Kahit na narinig na nila to, pinaniwalaan nito, nakakapit tuko na doon sa kanilang subconscious ambition na somewhere somehow pwedeng pag-asawain itong gospel na to at saka yung materialism. Okay? Kaya wala silang sigla. Pinepegi lang nila yan kapag sila'y maligaya, tumatawa, masaya, praise the Lord, hallelujah, pero deep within, merong takot. Ay hungkag. Ikaw ba yan, man? Matapang na tao. Matapang na tao. Matapang na tao. Kasi kapag matapang na tao, alam ko yung nangyayari sa amin. Ba't ako natatakot? Ba't ako mag-worry? Okay, siyempre, lahat ng angulo, titingnan mo, family, ay pundar mo, ganyan. Ay, hindi pa. Kailangan pa ako ng mga tao para mailigtas yun. Ano lang yun? Takot mo lang yun na nakatakip, pinantatakip mo yung theological terminology mo. Pero napakasarap mo yung matapang ka. Napakasarap damayin yung dahil natin tulos ka. Pagka hindi ka na makahinga mo, no, kaya may problem ka na napakabigat. No, whether present, future, halimbawa yung darating na, alalasin mo na yung COVID-19, tapos nandiyan na yung, harapin nyo na yung reality, tagulan, okay? May bagyo. Tapos nandiyan yung problema ng nilikha na nakaraan, di ba? Nandiyan yung mga tao, nandiyan yung business, yung puna na nawala, okay? Okay, recovery. Okay? Baka mamaya, maging adlang na naman yun para ikaw magkaroon na naman ng takot, di ba? Pero pag nating tulos ka, why? Kahit na mayroong ka pang pera, kahit na mayroong family, hindi naman gano'ng issue yan eh. Sa totoo lang, bagamat nung araw, sabi ko, mabuti pa na kayo binata, dalaga, walang hello, dinatlang ka may asawa, dinatlang napasubo ka na dyan. Dito nga naglilingning yung discipleship. Hindi yung iniwan mo lang kasi wala. Okay, pinorsok mo pero wala rin pala kasi tamad ka na nagpundar o kaya hindi ka nakapagpundar kasi may mga reason. Pero nandiyan na nga, may pera ka na, may bahay ka, may sakyan ka, may pamilya ka, ang gaganda ng mga prospect mo dito sa daigdig. Pero dinatnang ka ng ganitong gospel. Ito sinasabi natin. Dahil nga, very timely. Kailangan seryosoin na natin to. Kung dati hindi natin sineseryoso,
seryosohin natin. Kung dati nararationalize natin sa pamamagitan ng mga mental gymnastics, di ba? Ngayon seryosohin na. Delikado to, okay? Kasi we owe it to ourselves, sabi nga, hindi sa iba, okay? Anong gagawin natin? Then forsake everything pa rin. Di ba? Ano yung forsake everything? Well, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ngayon ko lang siniseryoso itong death burial na to. For after all, gusto mo kami ng dead and buried. Kasi kung hindi kami mare-resurrect, matatransform at mararapture. Di ba? Pero anong ibig sabihin ng forsaking everything? Bamon. Alam mo na yun. Oo. Okay? Kung may pera ka sa bangko, hindi ka malang makapunta kasi senior citizen ka. Well, lumusot ka. Okay, whatever. Sa mga checkpoint. Kasi ang damang kunin lahat yung pera mo doon para ibigay mo sa mga nanghihirap ngayon. Nakuha mo ko? Oo, kaya, pwede mo i-rationalize. Ay, mabuti nga, hindi ko makuha kasi baka hindi pa matapos ang daigdig, hindi pa darating si Jesus. Meron ka gagamitin. Meron akong gagamitin. Walang masama, kaya lang, questionin mo na yung faith mo. Oo. Baka may nakatagong takot dyan. At yung takot na yun, yun ang ginagamit ni Satanas para itago yung katotohanan na hindi ka dumaan sa death burial. Okay? Nakuha mo? Oo. Okay, positive no? Ba't mo nakuha? Parang damdamin mo ah. Hindi ko yan. Parang kuya, yung isang way nun kuya. Ah. Yung ay, mabuti pa, dumating ng Panginoon para lahat ng mga utang-utang natin, hindi na Matapos na. bayaran. Paano pa? Escapism yan. ah. Oo, yung tatakas din Oo. pala. Ang ba't niya nabanggit? Oo, Baka kaya yan kuya, Ayan din ang iniisip mo. hindi kuya, kasi pwede doon naman Pwede naman, ano, sa isang bansa. Okay, pati ako kasi alam, ba't nyo alam sabihin? Sabi mo sa akin, di ba? Well, magpakatotoo na tayo. Ang death burial, ang ibig na sabihin talaga niya, patay ka, nilibing ka. Wala nang lokohan. Bahala sila kung ayaw nila maniwala. Pero kung akong tatanungin, yun talaga yung bottom line. Maging transparent tayo sa Diyos. Mag-pray tayo. Lord, nakikita mo ba ako na talagang Ganun todas na. na ako, yung dati, nilibing na. Wala na akong pakialam, interes, ambisyon, desire sa daigdig na doon. Di ba? Ang hirap nito sa mga kabataan. Oo, struggle sila dyan. Kasi yung kanilang mga hormones, malilikot, yung kanilang mga katatapos pa lang ng career nila, graduate na sila, nagtatrabaho, tapos biglang papasok ito. Diba? Okay? Napakasarap magtago doon sa subconscious mind mo na, ay, after all, Christian ako, dumaan ako sa gospel, tutuloy ko to kahit ang mga. Of course, tutuloy mo. Kaya lang ang issue ngayon, ngayon muna, wag muna yung bukas. O kung darating si Lord ngayon, nakaready ka ba talaga? Pinorsok mo ba talaga to the point na nakita ng Diyos sa'yo, literally, Namatay dedo ka. ka, talagang nakaliping ka na. At ang nakikita lang niya rito, yung gawain niya, dahil yung Holy Spirit niya nandito, di ba? Hindi lang Holy Spirit lang naman, ni Jesus, isa lang naman yun. Hindi lang Spirit mong bago, na galing doon sa Adamic sinless nature, di ba? Yung godlike. Hindi, talagang simple lang eh. Bago ka nang nilalang, Spirit mo, iba na riyan. Yung Espiritu Santo ng Diyos, nasa yan na, Holy at saka yung Spirit. Ang layo nilang yan sa katawan niya, Rolly, para i-rescue yung mga tao, iligtas yung mga tao. Parang ginagawa ng mga frontliners sa mga COVID-19 na events yan sa labas na nangangamatay yung mga tao. Tinatayaan nila yung buhay. Dapat tayong ganun. Pero sa mas mataas na antas ng pagliligtas. Diba? Dapat yung mga doktor na tinatayaan ang buhay nila, mga nurses, mga frontliners, na mga pulis, etc. Dapat tayo ganun. Kaya lang mas mataas ang lipad. Na pati yung mga biktimang yan, may ligtas natin. Rinawa sa pamagitan ng ganitong mga broadcast natin, baka may magkamali talaga, o kaya pala rin na buksan ito. Ano tayo, wag lang yung lagi nilang tinitingnan na may namimigay ng bigas, may namimigay ng ganun, mabuti yun. Kaya lang hindi yun na nakakaligtas sa mga tao talaga sa eternal context. Hindi yan lang may nakaimbento ng gamot para laba. Salamat sa Diyos, man. Kaya lang walang isa man sa kanila ang nagbibigay ng kasiguraduhan na pag namatay ka, inabla ka rito, bubuhay ka magulit. Ito lang yung message. At huwag sila magkakamali. Wala tayong pinipreach na religion. Wala tayong pinipreach na way of life o kaya systems of theological beliefs, whatever belief, whether dominionist, reconstructionist, replacement theology, mga conservatism, liberalism, Arminianism, Calvinism, kung ano-anong ism. Wala tayong ino-offer na gano'n. Ang ino-offer natin, simply gospel. Kailangan tiyakin mo na yung death burial ni Kristo na kung saan napilitan si Kristo ngayon at saka ng Diyos, na i-lockdown ng buong daigdig para seryosohin ng mga tao. Sabi mo, matagal na rin ako sa daigdig. At matagal na ang history. Ngayon lang nangyari sa Christendom na mahal na araw, naka-lockdown. Yung mga nagbabasa ng pasyon, sa amin na rin na. Wala. Di ba kayo naninibago? At ngayon, hindi kaya ngayon,
tutuparin ng Panginoon yung fulfillment sa mga hindi pa niya naganap sa 7 feasts of the Lord, sa Leviticus 23. Ano yung natapos na niya? Passover, leavened bread, first fruits. Hindi kaya tatapusin yung Pentecost para magbigay ng way doon sa Feast of Trumpet, Rosa Siana, na-rapture na yun. Okay? So ano yung last work o kaya frontier o kaya last na atake ng Holy Spirit sa daigdig? Ito, gospel. Kailangan maintindihan ng mga tao bago magkaroon ng resurrection, transformation, rapture, dinidin ko yung resurrection. Kasi ito yung nangyari sa Panginoon Jesus. Bago siya na-resurrect, dumaan siya sa 3 days, 3 nights na death burial. Meaning, ito yung basic foundation, sine qua non, sabi nga, na kapag gusto mong eternal life, gusto mong mabuhay magulit, kaya tamaan ka ng COVID-19 kaya hindi, masagasaan na rin, o ibang klase ng kamatayan, matitiyak mo na bubuhayin ka magulit at wala nang sakit, luha, lungkot, wala nang problem, kamukha ngayon sa buong daigdig na nakakatakot, tiyakin mo lang na dumaan ka dito sa indispensable requisite na to. Natiyakin mo ngayong oras na to, patay ka. Nilibing ka kalakip ni Kristo. At hindi biro-biro yun, hindi by faith ng by faith ng by faith lang. Kasi laging nasasagot sa, di ba Brad, by faith lang yan? Hindi! Okay, hindi. Of course kasama yung faith. Kaya lang pag walang works yun o discipleship o manifestation, either sa puso mo o externally na talagang wala ka nang natira dyan. Dahil kapag kami nakikitang takot dyan ng Diyos, well, that disqualifies us sa judgment na gagawin ng Panginoon pagdating niya sa anumang oras na tumurog yung trompeta. Ano yun? Hindi ka namatay. May vital sign ka. It's a tumitibok ang puso mo. Yan bilis ng tibok ng puso mo kasi baka mamatay ka. Yung pera mo na yun dito, 50 pesos siya, pinanginayangan mo. Diba? Yung pamilya mo. Lalo na yung katawan mo, yung itsura mo, magtumingin ka sa salamin. Okay? Bakit binabali pa natin? At kamukha ka ba ba ni Tom Cruise nung kabataan niya? Kamukha ka ba ba ni Brad Pitt nung kabataan niya? Kamukha ka na ni Frankenstein. Yes. Hindi mo may give up yan. Why? Na-develop ka dyan. Na-develop tayo dyan. And yet, ang pangako ng Panginoon, bagong katawan. Incorruptible body. Yes. Diba? Yes tayo ng yes. What about kuya yung, nakukuha niya pa minsan-minsan yung sustansya na yun. Pero maya-maya nawawala na naman. Maya-maya makukuha na naman. Ewan ko lang, symptoms siya? pero ano lang ito mo, na? Baka pagka na-resurrect ka, sabihin natin na-rapture ka, nandiyan yung akit ka sa tapos bababa ka dyan sa nyug na yan, akit ka na naman. Sana naman di ka na. Well, nasa mind ko mo, ng Panginoon Jesus, hindi niya nilagay sa kamay natin, sa desisyon natin, yung kaligtasan at saka kasiguraduhan. Namatay na siya, sigurado yun, para sa atin. Nilibing na siya, sigurado yun, para sa atin. Ay, doon muna tayo. Hindi tayong namatay, tapos siyang nalakip. Hindi tayong nilibing, tapos siyang nilibing. Siya! Siya yung original. Ang kailangan lang talaga, paniwalaan yan. Paniwalaan. Nang resulta, nangyari sa'yo. Yun. Ito yung ating nililiwanan ngayon. Talaga bang namatay tayo, nilibing tayo? 27 years in the making. Ako kaya hindi ko na pinagdudaan to kasi before that, yung tinatawag kong before Christ, ako yung relativistic. Philosophy, psychology, politics, relativistic ako. Walang tiyak, no? Marami akong karanasan. Nag-aaral, walang into. Kung meron silang alam ng pinakamarunong dyan, ng pinakamapagbasa, pangalawa na ako. Okay? So, pero nalaman ko, walang ano yung katiyakan. So, kaya ako marindi ngayon dito sa paniniwala, absolutely dito sa gospel, bilang sagot ba rin doon sa tanong ni Cedric na alam kong hindi naman niya sa kinakarilyo. Kasi, naranasan natin yung relativity ng knowledge. Okay? Yung mga conflicting ideas, philosophies, worldviews, etc. nung araw, na nag-joke sa akin na kailangan kung may paniniwalaan ako, yun lang tiyak. At ang tiyak lang ngayon ay ang death, burial, resurrection, ascension ni Kristo, at pagbaba ng Holy Spirit. Hindi lang historically, intellectually, sabi mo nga kanina, Bible compliant pa yan. Pwedeng i-test ito sa lahat ng epistemological test, no? Verifiable ba yan? Lahat na. So, hindi ko na kinakailangan patunayan yun. Pwede naman patunayan sa sarili mo yan eh. O, lima, nagdududa ka sa intellectual argumentation ng ating depensa sa Bible, sa Gospel. Di, subukan mo. Sabi nga ng mga Mormons mag-pray kayo at merong bubukal sa inyong puso na sasabihin totoo yan. Huwag kayong maniwala rin na mystical yun. Pero mo, itong sinasabi natin, pag di mo subukan ka rin, yung sinabi ni Jesus Christ na
He who loses his life for my sake shall find it. He who keeps it shall lose it. Yung sinabi niya, sino man nagmamahal o kaya hindi na namumuhi sa kanya magulang na nakasawa, pamilya, pati sarili ng buhay, hindi pwede maging alagad ko. Yung mga ganun. Sino mang hindi tataligdan ng lahat, no? Lahat ng tinatangkil niya sa kanyang buhay, para sa akin, hindi siya pwede sa akin, hindi siya pwedeng alagad ko. Nasubukan na ba nila yun? Oh. Kaya baka mamaya, nagdududa, okay, kinu-question itong validity, itong truthfulness ng gospel na to, no? Baka hindi pa naranasan yun. Wala silang patutuwi din na talagang sila ay namatay ni libing. O yun ang ating huling amon yun. Talaga bang pinorsok nyo lang? Talaga bang yung interest nyo rito ay church lang? O tatay mo pa rin, nanay mo pa rin, kapatid mo pa rin, asawa mo pa rin, bayan mo pa rin, di ba? O yung buhay mo dito sa daigdig. Pagka ganon, wala tayong pinag-usapan. Ako, flatly sinasabi ko, hindi ka dumaan sa death burial ng Panginoon Jesus. So, hindi ka kukunin, hindi ka mararanas. So, yun, pinapag-iisip lang natin, yung mga sarili natin dito. Examine, Examine your faith, sabi nga ni Paul, lest you are reprobate. O kaya fake. As you using fake news. Sabihin, marami akong narinig, ganito, mag-ingat kayo sa fake news. Yung pala, yung mismo sinasabi niya, fake news. Halimbawa, religion, makikita mo yung nangangaral, ang gagaling, ang gwapo, ang tatalino, mukhang sagradong, talagang bona fide preacher, yung pala fake news. Ano yung pinipreach ng news? Bad news. Hindi talaga makapagbibigay ng assurance ng buhay na walang hanggan. Pag hindi buhay na walang hanggan, temporal life yan. Pag temporal life, sa'yo na lang yan. Diba? Lalo na ngayon sa puntong ito ng kasaysayan na napaka-real. Nakahambad dyan yung kamatayan. Magmula sa Pilipinas hanggang sa dulo ng daigdig na doon. Isipin mo, United Kingdom, diba? Prime Minister, may sakit. Kung sabihin wala silang mga doktor doon, napakatalino ron. No? Pero lahat ng sustansya meron sila doon. Laging marinig sa radyo, mag-vitamin C kayo. Kailangan malakas ang immune system yun. Naisip ko lang yung fasting. Paano kaya palalakasin yung katawan ng mga tao hindi na kumakain? Diba ganyan? Hindi ko naman sinisisi yung ano. Wala tayong sinisisi. Pero kita mo yun, lalo ka madidepress doon. Mamamatay pala ako pag mahina ang immune system ko. Mamamatay pala ako pag walang vitamin C. Mamamatay pala ako pag walang BCO. Mamamatay pala ako pag lumabas ako ng bahay. Nakulong ka ng araw, wala kang kinakain, hindi ka pa makalabas ng bahay. Yung iba, iinom. Bawal din. Okay? Ayun, matagal na natin binawal yun. Sabi nga niya, Lord, si Dad naman, sabi niya, kaya pala nung binawal yung alak, yung mall, etc. Prophetic pala. Hindi ko alam yan. Sinabi rin sa akin. Ang ibig ko lang sabihin dito, kawawa tayo. Hindi lang tayo, pati yung mayaman. Alam niyo ba yung mayaman napapraning na? Sabihin na natin, namatay yung mga unfit, yung mga useless eaters. Lahat na, kasi buti nga sa inyo, nasa squatter area kayo. Halimbawa, sabihin nila, kailangan kayo mamatay kasi mga poorest of the poor, inuuna kayo ng gobyerno, yung mga middle income group na babayan. Alam, may mga nagsasabi ganyan, hindi na sila sinisisi. Pero yung anong yung sinasabi natin, nanginginig, hindi lang yung middle income group, pati yung mayaman. Nababahala si Bill Gates. Sabihin mo na, globalist siya, whatever. Bagamat nakakaduda rin yun, okay? Alam ko yung mga conspiracy theory, pwedeng tama, pwedeng mali, pwedeng mabuti, pwedeng masama. Pero nabanggit ko yun mo, alam mo ba na itong death burial, alisin ka sa sa reality ng good, evil, death. Alam niyo yun? Yes. Alam niyo ibig sabihin nung kinain niya dahil yung bunga ng puno ng pangalan, good, evil, na nagresulta ng death? Papailalim siya. Marami ibig sabihin yun, Ibig sabihin ng buong kasaysayan, redemption history, papailalim sa Diyos, sa kay Satanas. Mangangahulugan din na yung Diyos, good, magiging evil, man, becoming man, and dying for our sins. Okay? At mangangahulugan din yun, ang taong kakain doon, at kinain na nga. Meron tayo, dati. Mapapailalim sa control ni Lucifer, Satan. At mapapailalim siya sa good, sa law, sin, and death. At mapapailalim siya sa philosophical, psychological, material, whatever system dito ng good and evil. Alam mo yun, no? Pero pag dumaan ka sa death burial, todas lahat yun, pati yung logic mo. Kaya lagi ko sinasabi, metalogic, kung minsan ginagamit natin, kaya hindi tayo maintindihan ng mga scholars. Okay? Hindi natin alam yung logic nila. Alam natin yun, doon tayo lumaki. Okay? Kaso hindi tayo pwedeng atulan sa Aristotelian, Socratic logic. Kasi nga, pagka namatay ka, nilibing ka, lakit ni Kristo, yung Holy Spirit pasok sa iyo, that is tantamount to having you in the form of like you are a person living in the new heaven and new earth. At alam ng mga kabatasan na base yun.
Kaya lang kung minsan hindi ko lang matiyak kung talaga naintindihan nila yung talagang full effect, no? Diba? Gets mo mo? Ibig sabihin dito, hindi na pinag-uusapan dito, tiyak ka ba dyan? O ito, pumasabayan sa logic, pumasabayan sa verification. Hindi na, kasi namatay ka nga nilibing. Can you imagine si Freddy, tsaka si Bless, si Jonathan. O, diba? Nasako pa sila ng law of non-contradiction, law of identity, law of excluded leader. Alam, aware ka, ang magiging problema kaya nila yung a priori argument o knowledge, posteriori kaya. Mon, Wala na. problema kaya nila yung mga 5 tools for epistemology. Wala. Like revelation, intuition, empiricism, rationalism, at marami pa. Okay? Problema nila yun. Hindi po. O para silang angel. In fact, consciousness lang sila na wala pa silang expression na kung saan ganito, na pagka meron ng ganyan, subject ka na. Sa 7,000 years, 6,000 years of law, sin, and death. Yung law doon, maraming usapan doon. Yung sin, maraming usapan doon. Yung death, maraming usapan doon. Wala ka na nga doon. O, gets nyo? O, pero siyempre, pwedeng abusuin to ng mga hindi ganong school sa ganitong kaisipan. Pero nire-review ko lang kung paano dumaan itong hamak na church na to sa gospel. Na hindi biro-biro yan. Hindi seminary yung usapan lang dito. Hindi doctoral studies lang yung issue rito. Hindi lang karanasan sa bundok, sa patag, sa mga school, sa mga debate, kung sa dumaan tayo lahat doon. Ang bottom line dito, ang Holy Spirit, ang buhay natin, sabag ng Diyos through Christ by the virtue of the gospel of Jesus Christ. Oh, Mon, ano ba? Ayun, sa full lahat. Sa full lahat. Full lahat. Oh. So, anong ginagawa natin? Optimism. Hope. Diba? Oh. Now, marahil lilipas nga ito. At sana wala nang kasunod na pandemic. Wala nang ano pang coronavirus na nag-mutate o whatever. O, di ba? Hindi naman tayo hindi naman tayo prophet of doom. Ang tanong, kontento ka na ba rito sa daigdig? Ang sagot, pagka-kontento ka, bobo ka. Okay? Ginawa ka pa naman ng Diyos, di umano, ayon din sa inyo, ayon sa kanyang wangi. Eternal. Tapos nagtitsaga ka dito sa karampot na buhay na to. Diba? I mean, sakay ka lang ng aeroplano. Diba? O huwag na, mag-imagine ka na lang. Kaya sabi ko, imagination is better than knowledge. Of course, kay Albert Einstein din yan eh. Pero si Albert Einstein, kaya nasabi niya yun kasi dahil sa kanya relativity. Pero sinasabi ko ito dahil nga sa, una, pag wala ka sa dead burial, mag-imagine ka lang at gusto mo. Kasi sabi nga ni Jade, yun ang truth. Kailangan magkaisa lang tayo doon, okay? So, ay, si Billy, nagising. Anong tanong mo, Bill? Biglang nagkatanong. Meron ba agad yan? May tanong ba Kahit na agad? bagong gising eh. Sige, anong tanong mo, Bill? Kung bakit yung tao Oo. ay mga pasubalian yung gospel na pinakaruan natin. Yun, papasok tayo sa philology, etymology, kasi yung salitang pasubalian, kailangan i-define natin mabuti yun. Abot tayo ng 5 oras dyan, Bill. Mamaya mo na i-define yung pasubalian. Ano nang ibig sabihin ng Bill eh? Hindi mo naintindihan kasi hindi ka philosopher ni Billy, hindi ka interpreter. Malamang mahirap. Si Nostradamus, ganyan eh, di ba? Dami niyang mga Prophetic ano? interpreter. Parang Bible, dami nag-interpret. Dito wala tayong in-interpret. Death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Sabihin mo, Holy Spirit, ang maglilid sa atin sa lahat ng truth. May nabasa akong gagabi, paano raw pag namatay na ako? Ay, sana na, di ba? Sana na, mamatay na ako. Kasi ang Holy Spirit, para malaman talaga na buhay siya rito. Oh, man, ha? Anong palagay mo? Ba't nabanggit ni Cedric yun? Yung question niya ako. Sino kaya mo nang mamatay? Ay, Cedric o mamatay. kaya ako? Ay, hindi, joke lang. Yun eh, tanong ni Ay, Cedric, kamusta ka na rin? Sige, sige. Kamusta, Sed? Ay, sumusuporta yan, ha? Ayun, si Sed pa. Pag-awain dito. Kasi ano niya roon? Yung mga ibang nagugutom dito, napapakain ng mga team Dubai, at saka ng mga nakabadira natin sa iba't ibang lugar. Lalo na ngayon yung mga tiga Nueva Ecija, at saka mga kung saan dyan. Tutulungan tayo ngayon. Nakikita niyo mga grarasyon ngayon sa labas. Ayaw na lang yata eh. Tsaka yung ating tulong ng gobyerno. Sige. Ngayon, napakahirap ng church na to. Sige, ano ba? Sige. Naubusan ka, ha? Oo. Ikaw, Adrian. Hindi, ano lang din. Ano na kasi tayo eh. Almost an hour. 1 hour na. Oh, isang oras na agad? Naisip ko lang din. Sige. Kung ang Christianity o itong church mismo ay ihanin tulad doon sa kanina nakita natin interview dito kay Billy. Mahirap din sabihin yung nating tulos. Kasi ibig sabihin may problema, di ba? Kasi may ano pa eh.
doon sa observation natin, meron pang desire. Hindi pa ba siya sa Oo. First John 2:15-16? May Sabi problema. doon, do not love the world or anything in this world. Because if you love the world, the lust of the eye, the lust of the flesh, the pride of life, kung meron ba yan, the love of the Father is not in you. Hindi ka fit sa judgment, hindi ka fit sa heaven. So ito na yung panahon para after 6,000 years, pag-isipan natin mabuti. Ano ba? Taga saan tayo? Tiga rito tayo, tiga langit. Of course, tiga langit, tiga rito rin because of quantum faith. At marami pang issue sa quantum faith na hindi ito yung oras para pag-usapan natin. Tapusin natin ito, hindi ba? Magka natin ano tayo. 5 minutes pa. Rolly, anong say mo? Well, ako yun ang ano ko, kumbaga naging ano ngayon, kumbaga sa ating panahon, naging maliwanag talaga, na, tsaka yung solusyon, napakaliwanag na solusyon ng death burial, hindi lamang doon sa, eternal destiny ng tao, Okay. di ba? Kundi lahat, dito sa lahat ng Yung problema. kapayapaan, katatagan, Oo, yun lahat na. ng problema ng Yun ang tao. missing commodity ngayon. Di ba? Kasi yan ang inaanap ng tao, yung maging Paano na Christian. lang yun, nandiyan yung danger. Okay? Hindi naman pwedeng alisin yan. Pero very, very dangerous Oo. yan. Pero meron kang peace. Merong katatagan. Kasi alam mong secure ang eternity mo. Di ba? Napakaganda nun yun. Napakaganda nun. Napakagandang ano yung kalagayan na gano'n. Siguro di lang talaga dumaan ka dyan. Oo, tsaka totoo talaga, di ba? Yung ano, yung dinaanan mo. Church ka. Oo. Tapos, So yung nakikita ko na talagang sa ngayon, kumbaga ginagamit yan na hindi tayo nagsasawa, di ba? Kasi pinakita sa atin ng Panginoon, kumbaga yung problema talaga ng tao, ng daigdig, ng universe. at saka, sandali, hindi tayo religion, okay? Mm. At hindi kailangan tayo mauwi sa religion. Oo. Kung ibig sabihin ng religion, gawa ng tao yan, Yes, okay? oo. At yun na nga yun na nga yung definition. Mm. Kasi tayo ay hindi organisasyon. Tayo ay organism. Okay? Buhay na entity. Ayun, kung meron man tayong papasukang law of logic, law of identity, doon tayo. Entity tayo, organism tayo, katawan tayo, buhay tayo ng Diyos through Christ dito sa daigdig. Yes. Yan ang ibig mo sabihin. Oo. Na nagpapatotoo sa buong daigdig, mali kayo lahat. Patay kayo lahat. Sinungaling kayo lahat. Kayo lahat ay nasa lumang daan. Puro kayo mga nanghaligaw. Si Jesus ang the way, the truth, and the life. Diba? Naman, last one mo. Ayun, yung faith kasi, yung issue kasi faith ko eh. Ah. Mapagkamala ng mga tao kung saan tayo nangungusap. Eh, yung faith mahalaga. Kasi nga, yung faith pa naman ito, napakapasay ng salita. Last word lang, isang word lang. Ang dami mo sinabi. Mga amigo, laki po kumain ako. Napakapasay na. Kaya lang, yun ang in-honor ng Diyos. Yun nga, Eh, we're oo. justified by faith. Tama ka. And the just shall live by Oh, faith. the just shall live by faith. Yan, tuloy. Ikaw, Adrian. Ikaw, Adrian. O, yung Sabi ko distance na nyo, eh. kailangan 2 meters tayo. Kaya tayo ano ito, yung Ano mask ko nyo, lang, ha? O, Yun sige. nga yung naobserbahan ko lang kung talagang yung Christianity ay kagaya ni Billy sa posisyon, hindi talaga obra. Tatagal. Binubuli mo si Billy. Hindi naman, hindi Oh, na sige, binubuli. sige. Pero yung sa Billy, kanina kasi nanggagaling sa kanya eh, desire yun eh. Yung alam mo yun, kahit pabiro lang. Oo. Ano yun, meron yun, may laman. Okay. So, masasabi ko lang ito. Sic transit gloria mundi. Diba? Thus passes away the glory of this world. Nisi Dominus Frustra. Without the Lord, everything fails. Diba? Oh, Mamon, ano siya mo? Dagdag ka ba ron? Wala. Sa kanya pa din, Without the Lord, everything maximum danger implies maximum hope. Ang panganib dito na sinasabi ko, yung mag-decide sila. No, ng napakatapang na desisyon ay surrender nila. Ang buong buhay nila sa pamamagitan ng paglaki, pagiging identified completely, absolutely sa death, burial, resurrection, ascension ng Panginoon. At ang buhay ng Diyos, ni Jesus, ang magseselo sa kanila, magbibigay sa kanila ng katiyakan ng eternal life from here until eternity. Amen! Bill. Well,